Itinago ni Julie ang isang bagay sa kanyang locker at hindi man lang naisipang izara ang pinto. Nakalimutan mo ba kung gaano kaingay ang mga kaibigan mo? Walang paraan na hindi sila sisilip sa loob. Anong tuklas? Nagtataka ko kung ano ang itinatago ni Julie sa kahon na yon. Talaga bang may itinatago siyang lihim sa atin? At tingnan mo ito, ang kakaibang emoji. At isa pa, isang birding emoji. Mga babae, sigurado ba kayo? Baka hindi natin dapat tingnan kung ano ang nasa loob? Julie, ang babaya mo naman. Huli na! Bukas na ang kahon at mayroong talagang kawiling-wiling bagay sa loob. Ayun na! Na-teleport na sila. Saan kaya sila napunta? O kaya pala ito ay isang hamon. Ang galing! Mas maganda ito kaysa umupo sa isang nakakaantok na klase. Nagpasya si Julie na mauna. Wow! Sinuwerte si Julie. Isang Snickers milkshake. Isang tunay na treat. Oh, hindi man lang niya naisip na buksan ang takip. Oo nga, Julie. Hindi mo malak ang locker mo. Hindi mo mabuksan ang bote. Ano ang gagawin mo kung wala ang mga kaibigan mo, ha? Siguro pwede mong i-share kay Mia. Wow! Ang sakin mo naman! Talaga bang kakainin mo yan mag-isa? Oh, napakasarap yan. At si kawawang Mia na nasaktan ay malinaw na may binabala. Boom! Milkshake sa mukha. Anong twist? Ngayon si Julie ay masuot na Snickers mask. Nakakatawa. At sa totoo lang, perfectong parusa. Julie, dapat magalit ka sa sarili mo. Ngayon si Kate naman. Siguro umaasa siya ng parehong milkshake at nakakuha siya ng isda. Ang baho at ang sama ng amoy. Kate, gusto mo bang ibahagi ito sa mga kaibigan mo? Mukhang hindi sila interesado. Kainin mo na bago pa mangamoy ang buong kwarto ng isda na yan. Una sa lahat, napaka-healthy nito. Ano, busog ka na. Hindi. Ayon sa mga patakaran ng hamon, kailangan mong kainin ang buong isda. Wow! Matalino yon, Kate. At hindi siya nabilaukan sa kahit isang buto. Hey, you! Oh my God! Julie, galing ito kay Kate. Ngayon, amoy pusa ka na. Sige na, Mia, ikaw na. Buksan mo ang safe. Ano, isang candy lang? Aba, kahina-hinala naman. Pero hey, hindi naman isda. Ang sarap. What? Mahilig ako sa Skittles. Isang ordinaryong candy lang. Ang weird. Oh! Ano yan sa ilong mo? At sa buong mukha mo? Toy Skittle Cities. Mia, tagabayad ang sakit kailanman. Ngayon si Mia ay parang tindahan ng candy na naglalakad at handa siyang magbahagi sa kanyang mga kaibigan kahit na kay Sakim na Julie. Kate, ayaw mo ba ng candy? Sige, bahala ka. At si Julie ay natatakpan ng kanyang paboritong candy. Nahawa siya kay Mia. Kate, sigurado ka bang ayaw mong subukan? Aba, kawalan mo. Ang sarap ng mga candy na ito. Bagong round. Si Kate ang gustong magbukas muna. Siguro umaasa siyang pagkakamali lang ang isda. Yay, nakakuha siya ng poppets. At hindi lang basta gummy, kundi isang buong bungkos. Ang swerte naman. Sa wakas, tamang pagkaing pambabae. Kate, naririnig mo ba ang tunog na yun? Yun ang mga kaibigan mong naglalaway. Pero hindi yun alintana ni Kate. Every pop eats down daw ay sabon. Sarap. Rusibong ba itong mewas? Di mabulas ay shop. Tingnan mo lang, kayang katakam-takam ang yaro. Mari ka bang gumawa ng burger mula sa mga ito o gawin mo ito ng ganito. Kung ang paraan ng pagkain mo ay nagpapagutom sa lahat, tingnan mo ang mga kaibigan mo. Kailangan niyang maghanap ng lakas para sa huling isa. Julie, sa tingin mo ba ay magagalit si Kate kung tumagal ka? Magandang sumo. Magagalit ako, sigaw ni Kate. Ang kasakiman ay hindi kapintasan. Ito ay isang estratehiya sa kaligtasan sa hamon na ito. Turno ni Mia. Ano ito ngayon? Pagkatapos ng Skittle Sadness, gusto mo ng isang bagay na kasing saya. Ay, nako! Mga bulate. Kabaligtaran ng candy. Natatakot si Mia. Sisigaw din ako. At ang uod ay lumilipad na papunta kay Kate. Kate, saluhin mo ang regalo mula sa kaibigan mong si Mia. Maniwala ka, ginawa niya yon dahil sa takot. At ngayon, talagang nag-aalala siya para sa iyo. Oh, magandang ideya. Isang vacuum cleaner. Kita mo, sinagip ka ni Mia. Kate, ang cute ng maliit mong bigote. Sige, umupo ka lang at huwag gumalaw. Ayusin na ni Mia ang lahat ngayon. At habang ginagawa niya ito, i-vacuum din niya ang iyong mga labi. Nakakatawa kayo, mga babae? Napaka-proud ni Mia sa sarili. At ngayon, mukhang maliit na palaka si Kate. Julie, ang bastos naman na pagtawanan ng kaibigan mo. Ituturo sa iyo ni Mia ang leksyon.
Ayan, yan ang tinatawag kong hustisya. Ano? Hindi na masaya, ano? Matututo ka na huwag pagtawanan ng mga kaibigan mo. Okay. Tuloy lang tayo. Ano kaya ang nasa kahon ni Julie? Isang mahiwagang fish. Sa tingin mo ba gagawin itong pinakamagandang babae sa mundo? Iinumin mo ito ng hindi nag-iisip? Matapang na babae. Oh, ano? Anong nangyayari sa'yo? Julie! Julie ay naging napakaliit, parang sa Alice in Wonderland. Hindi maaari. Okay, here we go. Parang maliit na manika na si Julie ngayon. Ang pinakamahusay na buhay na manika kailanman. At ngayon, pwede kang tumalon sa puppet na parang trampoline. Ang galing! Awesome! Cool! At gusto ni Mia na makipaglaro sa'yo. Sige, mukhang masaya yan. Pero hindi ko gagawin yan, Mia. Talagang hindi ko gagawin. Oops! Anong ugali? At tinatawanan niya ang kanyang higanteng kaibigan. Well, Julie, hiniling mo ito. Isang laban ng insekto, laban sa bulate. Suportahan natin sila. Sige, Julie, naniniwala kami sa'yo. Kaya mo yan. Wow! Galit na siya ngayon. Para siyang superhero sa pelikula ng aksyon. Ang lakas mo, Julie. Oh, panalo si Julie. At mukhang nawala na ang bisa ng potion. Malaki at kahanga-hanga na siya ulit. Magsisimula ulit si Mia. Sana hindi bulate ngayon. Hilaw na karne. Mia, pwede kang tumanggi hanggat gusto mo. Pero naghanda na si Julie ng plato para sa'yo. Laging tumutulong ang mga kaibigan na kumain ng isang bagay na kadiri. Mukhang hindi karne ang nakuha mo. Goma ang nakuha mo. Ano, Mia? Hindi mo man lang makagat? Wow, talagang nag-aalala ang mga babae para sa'yo. Huwag kang susuko, Mia. Naka-ready na ang tinidor at kutsilyo ng mga kaibigan mo para sa'yo. Wow! Sinubukan niya ng gusto na nasugatan niya ang plato kasama ang karne. Hindi maaari. Hindi mo rin kakainin ang plato, di ba? Oh, Mia, talagang kahila-hilakbot ang hamon na ito. Nakikiramay ako sa'yo. Pero mahusay ang ginawa mo. Kahit papaano, parang naging berde ka. Sige, Mia, mabait kami. Isang kagat ay sapat na. Julie, buksan mo ang iyong ligtas na kahon. Tingnan natin kung ano ang nasa loob niyan. Isang mahiwagang wand. Ang galing niyan! Mano kaya ang magagawa nito? Baka natutupad nito ang mga hiling. Julie, baka ibigay mo na rin ito. Ano ang lumilipad doon? Hindi ko maintindihan. Sorry. Bakit mo sinilaban si Mia? Naghihiganti ka ba para sa mga bulate? At sinira mo rin ang cute niyang sweater. Huwag sisihin ang wand. Nakita naming lahat kung sino ang gumawa. Aba, nagwala na ang wand at inaatake si Julie. Mas mabuting huwag nang ipagsapalaran at lumipat na lang sa susunod na safe box. Sige na, Kate. Ikaw naman, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, karapat-dapat ka sa isang magandang bagay. At nakuha mo ito, isang balde ng ice cream. Yay! Lahat ay mahilig sa ice cream. At ang mga kaibigan niya ay inaabot na ang balde. Pero hindi nagbibiro si Kate. Hindi niya ibabahagi ang ice cream niya sa kahit sino. At handa na ang kutsara. Pero para sa balde na ganyan, hindi sapat ang maliit na kutsara. Pwede mong pagtawanan si Kate hanggat gusto mo. Naghanda siya. Maraming respeto. Oh, wow! Nasa langit si Kate. Nai-imagine ko kung gaano kasarap ito. Huwag ka lang lilingon, Kate. May dalawang gutom na nakatingin sa likod mo. At habang nagtatampo ang mga babae, naubos ni Kate ang lahat. At siya ay naging yelo. Sino ang nangangailangan ng malamig na kaibigan? Kailangan natin siyang painitin agad. May ideya si Julie gamit ang isang wand. Ang wand ay nagpapalabas ng apoy. Thank you. Ayun! Pero sa kung anong dahilan, mukhang hindi masaya si Kate. Hoy, Kate, nag-aapoy ka. At habang iniisip ni Julie kung ano ang gagawin, naalala ni Mia ang kanyang hilaw na karne. Si Mia ay isang henyo. Isang perpektong pagkakataon para magluto ng steak. Ginagamit niya ang nag-aapoy na ulo ng kaibigan bilang grill. Ngayon, yan ang pagkakaibigan. Well, praktikal at sobrang masarap. Mia, gusto mo bang magbahagi ng kagat? Okay, akala ko na. Huling round. Si Mia ang nagsisimula. Okay. Pagkatapos ng hilaw at pritong karne, nagkakagusto siya ng matamis. Nutella.
Anong swerte? Isang buong garapon. Oops! Lumipad ang takip at tinamaan si Julie. Pero handa si Mia na ayusin ito. Tinamaan si Kate sa noo ng parehong takip. Total na kaguluhan. Pasensya na mga babae, hindi niya mapigilan ang sarili kapag nakita niya ang garapon na iyon. Mia, dapat ako ang nasa lugar mo. Siguro naman magbabahagi ka sa mga kaibigan mo? Well, nakakuha si Julie ng kaunting kaga, pero kailangan nilang hatiin ito sa kanilang dalawa. At masaya na ang mga babae kahit ganoon na. Ang sarap talaga ng Nutella. Samantala, inubos ni Mia ang buong garapon at sinubukang simutin ang bawat huling piraso. Grabe ang kasakiman. Oops! At ngayon ang kamay ni Mia ay naipit sa garapon. Yan ang kabayaran sa pagiging sakit. Siya na ngayon ang opisyal na Jar Girl. Julie, iligtas mo ang kaibigan mo. Ano ang hindi mo gagawin para sa isang kaibigan? Kahit isang sobrang sakit. Magkasama, hindi kayo mapipigilan. Ay, malaya na ang kanyang kamay. May natira pang kaunting Nutella. Masaya sina Kate at Julie. Oh, narito si Mia. Hindi ko sa tingin na masyado siyang nagagalit. May Nutella pa siya sa kamay niya at tatapusin niya ito mag-isa. Kate, sige na. Ang iyong kahon ng kaligtasan ang tulay. Huminga ka. Ang baho. Mabahong keso. Inalas ka na naman, Kate. Sa tingin mo, kaya mo? Mali! Tiyak, natutulungan ka ng mga kaibigan mo sa pamamagitan ng paglagay ng keso sa bibig mo. Para dyan ang mga kaibigan, siguro ang mga pinakamahusay. Oh, muntik nang masuka si Kate. Pero tapos na ang hamon. Julie, bilisan mo! Buksan mo ang safe box at palabasin mo kami dito. Binuksan ito ni Julie. At isang teleport! Malaya na sila! Uuwi na sila! Laging masaya sa aming channel. Halika na, mag-subscribe ka na. Saan ka pa makakakita ng ganito?